Magandang araw, grade 9. So para sa inyong asynchronous sa araw na ito ay ating pag-aaralan ang tungkol sa sektor ng agrikultura. At ang ating mga layunin para sa sektor ng agrikultura ay natatalakay ang kahulugan ng agrikultura at subsektor ng agrikultura. Maunawaan natin ang mga kahalagahan at suliranin ng sektor ng agrikultura at pagkatapos nito ay naisasabuhay ang kahalagahan ng sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng paggawa ng poster o slogan. Yes po, pagkatapos ng ating talakayan na ito or pagkatapos ng mapanood or mapakinggan itong topic natin, kayo ay gagawa ng poster o slogan. Okay, so simulan natin ngayon dito sa kataga na tinatawag na agriculture is the backbone of the economy. O sa Tagalog, na ang agrikultura ay gulugod sa ating ekonomiya. So bakit kaya tinatawag ito na backbone of the economy? Ano kaya sa inyong palagay? So kung titingnan natin 'di ba sa bahagi ng ating katawan, yung gulugod na tinatawag, kung sakali na wala ito, mahihirapan tayo na mabalanse ang ating katawan, tama? Ito kasi yung nagsisilbing suporta sa atin upang tayo ay makatayo at upang tayo ay makagalaw ng maayos. Kaya kung titingnan naman natin dito or iko-connect naman natin sa agrikultura na tinatawag na backbone of the economy, alam naman natin na ang agrikultura ang pinagmumulan ng mga hilaw na sangkap at ng mga pagkain. So kung walang agrikultura, makakakilos din kaya ng maayos ang ibang mga sektor na ito? Magkakaroon kaya ng produksyon sa industriya at makakabuo ba ng iba't ibang mga produkto? So malamang hindi. Kaya dito sa kataga pa lamang na ito na pinapakita na napakahalaga ng agrikultura sa ating bansa. Okay. Ngayon naman ay talakayin na natin ang kahulugan ng agrikultura. Ang agrikultura ay nagmula sa salitang Latin na agricultura, ager na nangangahulugang field, at kultura naman ng ibig sabihin ay cultivation o growing. So dito sa pangalawang bullet, ito na yung natalakay na rin natin, di ba, na nakahulugan. So ang agrikultura ayon sa FAO o yung tinatawag na Food and Agriculture Organization ng United Nations o yung tinatawag natin na pandaigdigang organisasyon na nagkakaisang mga nasyon, na binabanggit na ito ay isang agham, sining at gawain na may kinalaman sa produksyon ng pagkain at mga hilaw na sangkap na tumutugon sa pangangailangan ng tao. Tandaan natin na agrikultura, yan, nagmumula ang ating mga pagkain at mga hilaw na sangkap. Okay. Alam naman natin lahat na ang Pilipinas ay isang bansang agrikultural dahil malaking bahagi nito ang ginagamit para sa mga gawaing pang-agrikultura. So kung titingnan natin ang ating geographical location, makikita natin na ang ating bansa ay isang archipelago na binubuo ng maraming mga isla at napapaligiran ng mga malalawak na katubigan. So dahil dito, tayo ay mayaman sa likas na yaman, kaya't marami sa mga Pilipino ang nabubuhay o ang kinabubuhay ay nasa sektor ng agrikultura. So ngayon, dumako naman tayo sa iba't ibang subsektor ng agrikultura. Ito rin ay nabanggit na rin natin noong mga nakaraan, pero iisa-isahin natin kung ano-ano ba yung binubuo nitong mga subsektor na ito. So una ay yung tinatawag na paghahalaman o yung crop production, paghahayupan na tinatawag din na animal husbandry. May dalawang uri ito, livestock at ang poultry. So mamaya alamin natin ano ba yung pagkakaiba ng dalawang ito. And then sumunod naman ay ang pangingisda at ang paggugubad. Pangingisda o fishery at yung paggugubat naman ay yung tinatawag na forestry. Alright, so unahin naman natin ang tinatawag na paghahalaman. Sa paghahalaman,
tumutukoy ito sa produksyon ng aning pagkain o food crops at kapag yung ani naman o yung mga ani naman ay binebenta, ito naman ay tinatawag na commercial crops. Okay, so yung mga aning pagkain ay karaniwan na sumasaklaw sa mga binibiling pagkain ng kabahayan at maaari din itong tumukoy sa mga sobrang produksyon na ibinebenta naman ng mga magsasaka. So halimbawa ay yung bigas, mais, lamang lupa. Pag sinasabi natin na lamang lupa, ito yung mga kamote, gabi at marami pang iba at iba pang mga gulay. So, yung mga aning pambenta o komersyal ay ginagamit sa pangangalakal, halimbawa na lamang ang mga mangga, niyog, saging at pinya. At yung mga nabanggit din natin dito ng mga gulay at prutas ay karaniwan din na iniluluwas ito sa iba't ibang mga bansa o ito ay karaniwan na ini-export din natin. Ating tignan ang datos na nagmula sa Philippine Statistics Authority na may kinalaman sa sektor ng agrikultura dito sa may crop production. Ayan. So, ipinapakita sa datos na ito simula noong taong 2022 hanggang 2024, mayroong quarter 1 hanggang sa quarter 4. So, kung mapapansin natin na ang may pinaka mataas na pinoproduce ay ang palay. Ayan, tingnan po natin, no? 2022 pa lang hanggang sa 2024, napakalaki na ng produksyon ng palay. Okay? Tapos yung mga nakikita pa natin dito, ito pa yung mga halimbawa na pinoproduce in terms sa may crop production at ito rin ay ibinebenta rin sa iba't ibang pamilihan maging sa iba't ibang mga bansa. So kung isipin natin, no, napakalaki na naipo-produce ng palay pero hanggang ngayon ay napakalaki rin ng presyo nito. 'Di ba? Hindi pa rin talaga napapababa yung presyo ng ating bigas. At ang masaklap pa, napakataas ng produksyon natin ng palay pero tayo ay kasalukuyan pa rin umaangkat sa iba't ibang mga bansa. Naman ay dumako sa ikalawang subsector ng agrikultura na tinatawag naman natin na paghahayupan o ito yung pag-aalaga ng mga hayop. So, ginagawa natin ito, syempre, upang mapagkuhanan din ng ating pagkain tulad ng karne at maliban doon ay mapagkuhanan din or magsilbing sangkap din para sa ating mga kasuotan tulad ng pagkuha ng hibla at leather at nagiging katulong din yung ibang mga hayop sa mga mabibigat na gawain ng mga magsasaka tulad ng mga kalabaw. So ano yung pagkakaiba ng livestock at ang poultry? So kapag livestock, ito yung mga baka, kambing at baboy. At kapag poultry, yan, tinatawag din na pagmamanukan tulad ng mga pato, manok, gansa at marami pang iba. Okay, so nakita natin yung pagkakaiba, livestock at saka ang poultry. Ang sumunod na subsector ng agrikultura ay tinatawag na pangingisda, fishery o fisheries. So mayroong iba't ibang uri ng pangingisda at alamin natin ang pagkakaiba ng tatlong ito. Okay, para sa komersyal na pangingisda, ang bangka na ginagamit dito ay yung mga malalaking bangka na may bigat na higit 3 tonelada at dumarayo sa mahigit 7 kilometrong layo mula sa baybayin. Samantalang ang lokal na pangingisda naman ay tumutukoy sa pangingisda sa pandagat o marine at inland waters gamit ang bangkang pangingisda na 3 tonelada o mas maliit pa. So ano ang pagkakaiba ng komersyal sa lokal na pangingisda? Sa komersyal, mas malalaki yung mga bangkang ginagamit sa pangingisda, samantalang sa lokal na pangingisda naman ay maliliit na bangka lamang. At ang kinaibahan pa ay mas malalayo yung napupuntahan sa mga karagatan ng komersyal na pangingisda, samantalang ang lokal na pangingisda lamang ay nasa malapit lamang na baybayin. At ang iba pang pagkakaiba kapag komersyal na pangingisda ay from the word commercial, okay, so mas malakihan ang negosyo sa operasyon.
At dahil pangmalakihan itong operasyon na ito, mas makabago yung mga kagamitan na kanilang ginagamit. Samantalang dito sa lokal na pangingisda naman ay maliitan lamang yung operasyon at karaniwan na pangkabuhayan lamang ito ng pamilya ng mga mangingisda o sa komunidad. At yung mga nahuling isda dito sa lokal na pangingisda ay para sa sariling pagkonsumo or sa lokal na bentahan. At ang ikatlo naman ay ang tinatawag na aquaculture na sumasaklaw sa kontroladong produksyon ng isda at yamang tubig tulad ng mga talaba, tahong at seaweeds. So, yung sinasabi na kontrolado dito tumutukoy yung pagpaparami o pag-aalaga sa mga isda at yung iba pang mga yamang tubig. Halimbawa na lamang dito yung pagkakaroon ng mga palaisdaan. Ang huling subsektor ng agrikultura ay tinatawag naman na paggugubat o forestry. So, tumutukoy ito sa mga pang-ekonomiyang gawaing kaugnay sa kagubatan, kabilang dito ang mga hilaw na sangkap mula sa kagubatan at mga paglilingkod na kaugnay sa ating kagubatan. So, medyo common na dito yung gawain tulad ng pagtotroso na ginagamit ito syempre sa iba't ibang mga sangkap upang makagawa ng iba't ibang mga kagamitan na ginagamit natin sa bahay maging sa ating paaralan. At puwede rin ditong maisama sa paggugubat yung sa uling na mula sa kahoy na sinusunog para sa mga panggatong, yung mga kawayan at yung mga dahon ng nipa at anahaw na ginagamit naman sa paggawa ng pawid para sa mga bubong ng bahay kubo. Though konti na lang naman nakikita natin na bahay kubo 'no, pero sa mga kanayunan meron at meron pa rin tayong makikita niyon. Ay magpapakita ako ng mga larawan at subukan niyong sagutin kahit sa isipan niyo kung ano kayang subsector ito ng agrikultura. Okay, unang larawan, siyempre paghahalaman. Ikalawang larawan, paghahalaman uli. Ikatlo, pangingisda. Yan, ikaapat, paghayupan o pag-aalaga ng hayop pero ano kaya, ito ba ay poultry o livestock? Livestock. So ito, pag-aalaga pa rin ng hayop pero ito naman ay tinatawag natin na poultry. At ang huli, siyempre, yan, yung ginagawang pagtotroso, so ito naman ay paggugubat. Okay. So dumako tayo ngayon sa kahalagahan ng sektor ng agrikultura. So kanina di ba yung katagang agriculture is the backbone of the economy, dito masasagot din kung bakit nga ba backbone of the economy ang sektor ng agrikultura. So dito sa may nagtutustos ng pagkain at pinagkukunan ng hilaw na material, ito ay nabanggit na rin natin at ito ay kasama sa kahulugan ng agrikultura. At kaya sinasabi natin na primaryang sektor ang agrikultura dahil kung wala ang agrikultura, mababalewala rin yung ibang mga sektor ng ekonomiya. Tulad na lamang ng sektor ng industriya dahil sa pagpapakahulugan, ang sektor ng industriya naman yung nagpoproseso ng mga hilaw na sangkap upang makabuo ng produkto na nanggagaling sa sektor ng agrikultura. Dito sa pangunahing nagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino, yes, totoo 'yun, 'di ba? Sa mga kanayunan o sa mga probinsya na nagkakaroon ng pagkakakitaan. 'Yun nga lang maliit yung kinikita kapag nasa sektor ng agrikultura. Kaya yung ibang mga kababayan natin o yung ibang mga Pilipino ay naghahanap ng opportunities sa mga kalunsuran. At alam ko na iilan sa inyo na mga galing probinsya at nag-decide ang mga magulang na lumipat dito. Kasi dito sa San Jose del Monte, Bulacan, city na rin tayo at malapit tayo sa National Capital Region. Okay, and then mayroong iba na na-realize na parang mas okay pa pala na bumalik na lang sa kanilang mga probinsya. Kasi pagdating nila dito sa kalungsuran, napakahirap din pong maghanap ng iba't ibang mga trabaho na masasabi talaga natin na disente at saka stable. Iba rin kasi yung standard 'di ba?
yung qualifications para ikaw ay makakuha ng isang trabaho. Kaya yung iba ang ginagawa ay bumabalik na lang din sa kanilang mga probinsya kasi kahit papaano, kahit na sabihin natin na maliit yung kita, at least, 'di ba, nabubuhay or kaya namang mabuhay ang kanilang mga pamilya or natutustusan naman yung kanilang mga pagkain sa pang-araw-araw. And then, ang huli na kahalagahan ng agrikultura ay yung nagpapasok ng dolyar sa bansa. So, gaya na rin ng sinabi natin na karamihan sa mga agrikultura o yung crop production, tulad na naman yung crop production, pati yung mga hilaw na materyal na nanggagaling sa paggugubat, ito ay ating iniluluwas sa iba't ibang mga bansa at kapag in-export natin 'to sa ibang bansa, papasok yung dolyar at tayo ay kikita. Tayo ay dumako naman sa mga suliranin ng sektor ng agrikultura. So dito sa table na ito, makikita nyo ang iba't ibang mga suliranin at ang epekto nito. Unahin natin ang pagkaubos ng mga magsasaka. So, hindi lamang magsasaka, kahit yung mga mangingisda at yung iba pang mga hanap buhay sa sektor ng agrikultura. Ang epekto nito, marami sa mga magsasaka ang tumatanda na, ngunit kulang ang mga kabataang pumapalit, na siyang ang magiging dahilan nito ay maaaring bumaba yung bilang ng mga produktong agrikultural. So ang katanungan dito, bakit kaya hindi or karaniwan sa mga kabataan ay hindi pinipili itong ganitong uri ng hanap buhay? So nakakalungkot mang isipin, masyado kasing hindi pinapahalagahan yung ganitong mga hanap buhay na dapat talaga mas binibigyan nating pansin ito. Although maunawaan ko naman na kaya hindi pinipili yung ganitong mga hanap buhay dahil sa mahirap yung trabaho at maliban sa mahirap, mababa pa yung pinagkakakitaan. Kaya karaniwan sa mga naghahanap ng trabaho ay mas pinipili doon sa sektor ng industriya o sektor ng paglilingkod kaysa dito sa agrikultura. Pero sana kahit papaano ay mayroon pa rin talagang mga Pilipino, lalo na yung mga kabataan, na mas piliin itong mga hanap buhay sa sektor ng agrikultura. Kasi nga kung halimbawang wala nang magtatanim o kaya wala ng mga mangingisda, paano na yung ating mga kakainin? Okay? So, panibagong suliranin naman yung mataas na gastusin. So, anong nangyayari? Nalulugi ang mga magsasaka sapagkat napakalaki ng kanilang gastusin kung ihambing sa kanilang kinikita, na dapat talaga ang ating pamahalaan ay magbigay ng tulong pinansyal sa mga magsasaka. Katulad na lamang yung pagbibigay ng subsidiya para kahit papaano ay hindi malugi yung mga magsasaka at hindi sila ma-discourage sa kanilang paghahanap buhay. And then problema sa kapital, yung epekto naman, nababaon ang mga magsasaka sa pagkakautang at hindi na tuluyang nakaahon. So, gaya ng sinabi natin dito, sa may mataas na gastusin, dapat talaga na bigyang pansin ng ating pamahalaan, makapag-isip ng iba't ibang mga programa na tulungan ang ating mga magsasaka para kahit papaano ay ipagpatuloy pa rin nila yung kanilang hanap buhay dito sa sektor ng agrikultura. At isa pa sa mga suliranin ay yung masamang panahon o yung climate change. Dahil sa pagkakaroon ng climate change ay nasasira ang mga ani, tulad na lamang ng kapag nagkakaroon ng tagtuyot, malakas na ulan at mga bagyo. At kapag nasira yung mga pananim, ang nangyari nito, nagkakaroon ng nakakulangan sa produksyon at naging dahilan ito ng mataas na presyo ng pagkain. Kaya karaniwan, di ba, sa mga balita, kapag tumataas yung presyo ng mga pagkain na yon, dahil isa sa mga dahilan ay dahil sa pabago-bago ng klima. Or iba pang mga suliranin ay yung malawakang pagpapalit gamit ng lupa. Ayan. So, ano yung naging epekto nito? Pagka-abuso sa lupa at pagkaubos ng sustansya nito, na kung saan nagkakaroon ng pagbaba ng produksyon. Okay, karamihan din, idagdag din natin dito, 'di ba, yung mga dating mga bukirin, yung mga dating kagubatan, anong ginagawa? Dati siyang mga pinagtatamnan pero ngayon pinalitan na rin ito ng
tulad ng pinagtayuan ng mga subdivision, ng mga pabahay, at ng iba't ibang mga factory. And then pagdagsa ng mga dayuhang kalakal, so ang nagiging epekto nito ay hindi patas na kompetisyon na nagbubunga ng pagkalugi ng maraming magsasaka. Ayan, yung mga ini-import natin na may kinalaman din sa mga agricultural products. So kapag halimbawa mas mura yung mga produkto na nanggagaling sa ibang bansa, syempre mas tatangkilikin iyon ng mga Pilipino. Kawawa rin naman yung mga magsasaka dahil wala nang masyadong bibili sa kanilang mga produkto. And then, kakulangan sa pananaliksik at makabagong teknolohiya, isa rin talaga ito sa problema sa ating bansang Pilipinas. So, ang naging epekto nito ay ilan lamang ang may kakayahan sa makabagong paraan at hindi pa halos inaabot ng modernong kagamitan sa pagsasaka. So, naging dahilan ito ng mababang produksyon at kalidad ng produkto. So, gaya ng nabanggit natin noong nakaraang aralin natin, 'di ba, yung iba't ibang salik na maaaring makatulong sa pagsulong ng ekonomiya, mayroon nga tayong or mayaman tayo sa likas na yaman, pero in terms of technology at innovation, doon tayo mababa or doon tayo kulang. And then, yung monopolyo sa pagmamay-ari ng lupa at ang naging epekto naman nito ay malaking bilang ng mga magsasaka ang walang sariling lupang binubungkal at tumatanggap lamang sila ng maliit na sweldo. So sila ay nakikisaka lamang. At ang mas talagang kumikita dito ng malaki yung mga may-ari ng lupa o yung tinatawag din natin na mga landlord. Narito ang iba't ibang mga sangay ng pamahalaan o mga ahensya ng pamahalaan na tumutulong sa sektor ng agrikultura. So, tingnan po natin, no? DA o tinatawag na Department of Agriculture. Yan, sila yung nangangasiwa o gumagabay sa mga magsasaka ukol sa makabagong teknolohiya at wastong paraan ng pagtatanim. Ang BFAR naman o yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources naman, yan sinisikap ng ahensya na ito na paunlarin ang larangan sa pangingisda. And then yung BAI o Bureau of Animal Industry naman ay nangangasiwa sa larangan ng paghayupan o yung pag-aalaga ng mga hayop. And then yung Ecosystem Research and Development Bureau o ERDB ay nagsasagawa ng pananaliksik o pagre-research sa ecosystem upang magbigay ng siyentipikong batayan sa pangangalaga ng ating kapaligiran at yamang gubat. Okay, so tayo ay dumako sa huling bahagi ng ating talakayan tungkol sa mga batas, patakaran at programa ng sektor ng agrikultura. Okay, so kung mapapansin natin ay mayroon namang mga ipinaiiral o isinusulong ang ating pamahalaan ng mga batas at programa upang magbigay ng benepisyo at proteksyon sa mga tao na parte ng sektor ng agrikultura. Unahin natin ngayon dito sa pagsasaka o sa pagtatanim yung Batas Republika bilang 1160 ng 1954 o yung tinatawag sa pagtatag ng National Resettlement and Rehabilitation Administration o NARA. So ito ay ang pagpapamahagi ng lupa sa mga walang sariling lupa kabilang ang dating mga rebeldeng nagbabalik loob sa ating pamahalaan. Ano ba ang layunin nitong batas na ito? So layunin na bigyan sila ng pagkakataon na makapagsimula ng panibagong buhay sa pamamagitan ng agrikultura. Ang best example nito ay yung mga hukbalahap. Naalala niyo po ba yung hukbalahap o yung tinatawag na hukbong bayan laban sa Hapon? Ayan, sila yung example ng mga rebelde na binibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng mga lupain ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng batas na iyan. Okay, ikalawa naman ay ang Batas Republika bilang 1190 ng 1954 na kung saan ay nagbibigay proteksyon laban sa pang-aabuso, pagsasamantala, at pandaraya ng mga may-ari ng lupa sa mga manggagawa. So halimbawa yung mga may-ari ng mga lupa, yung mga landlords, inaabuso nila yung kanilang mga magsasaka, maaaring magreklamo itong mga magsasaka na ito dahil mayroong pumoproteksyon na batas para sa kanila. At itong batas na ito ay tumutulong upang tiyakin na patas yung pagtrato sa mga magsasaka.
Okay, sa ikatlo naman ay ang tinatawag na CARL, Comprehensive Agrarian Reform Law, o yung CARP naman na Comprehensive Agrarian Reform Program sa batas bilang Republika o Republika bilang 6657 ng 1988, na ito ay naglalayon na ipamahagi rin yung lupang agrikultural anuman ang tanim nito sa mga magsasaka na walang sariling lupa. So sa ilalim ng batas na ito ay binibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng sariling lupa yung mga magsasaka na walang lupa. Okay, halimbawa yung mga malalawak na mga hasyenda ay hinati at ipapamahagi ito sa mga tenant na mga magsasaka. So ano ang kaibahan nito dito sa bilang 1160? Sa 1160 kasi may kinalaman ito sa mga rebelde. Okay? Dito naman sa may 6657 naman, yung mga tenant farmers o yung mga magsasaka na gustong magkaroon ng sariling lupa. Okay, so dumako naman tayo sa pangingisda. May ilang mga programa ang pamahalaan tulad na lamang ng pagtatayo ng mga daungan na upang higit na mapadali ang pagdadala sa mga huling isda sa pamilihan. So ito siyempre ay mahalaga sa mga maliliit na mga mangingisda upang maiwasan ang pagkaabuso rin o pagkasira sa kanilang mga huli. At nakakatulong din ang pagtatayo ng mga pantalan o daungan upang mapadali yung pag-iimbak at pagbebenta sa mga isda. Yung ikalawa naman ay yung tinatawag na Philippine Fisheries Code of 1998. Yan, ito yung batas na nagbibigay ng regulasyon sa pangingisda upang mapanatili ang balanseng paggamit sa yamang tubig sa ating bansa. At dito rin sa batas na ito ay nililimitahan ang labis na pangingisda at nagbibigay proteksyon sa mga endangered species na mga isda at sa mga lamang dagat. Okay, next naman ay ang fishery research na upang masiguro ang pagpaparami at pagpapayaman sa mga yamang tubig. So halimbawa nito ay yung pagbuo ng mga fish sanctuary o mga marine protected areas. At ang pinakahuli ay ang pagtotroso, yung programa na Community Livelihood Assistance Program. So, ito yung paglilipat teknolohiya o pagtuturo sa mga mamamayan ng wastong paglinang sa mga likas na yaman ng bansa. At ito rin yung programa na nagtuturo sa ating mga mamamayan ng alternatibong hanap buhay upang mabawasan ang pagdedepende sa pagtutroso, at layunin din ng programa na ito na mapangalagaan ang ating likas na yaman habang nagbibigay ng kabuhayan sa bawat tao. Ikalawa naman ay ang National Integrated Area System or NIPAS na layuning maingatan at protektahan ang kagubatan, at ito ay paraan upang mailigtas ang mga hayop at mga pananim nito. O yung 'di ba yung tinatawag din natin 'di ba na mga endangered species. At ang pinakahuli naman ay ang Sustainable Forest Management Strategy na upang maiwasan ang mga suliranin sa kagubatan at yung mga illegal na pagpapatitulo ng lupa. Kasama rin dito yung mga illegal logging at yung mga deforestation. So pinapalakas din nito yung regulasyon sa pagputol ng puno at yung mga pagpapanumbalik ng kagubatan sa pamamagitan naman na tinatawag na reforestation. Matapos nating talakayin ang sektor ng agrikultura, ito ang inyong magiging performance task number 4. Kayo ay gagawa ng poster o slogan na nagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa sektor ng agrikultura. Mamimili lamang kayo rito kung poster o slogan. Ilagay ito sa short bond paper at ipapasa sa darating na Lunes, Marso 17. Narito ang mga pamantayan. Pareho lamang ng pamantayan ang poster o slogan. Malikain 40, nilalaman ng poster o slogan 30, kalinisan at kaayusan 15, orihinalidad ay 15. Ang kabuuan ay 100%. Kung mayroon kayong ibang mga katanungan, maaari niyo po akong i-PM.